kids! Welcome to Teacher Beth's Class TV. Filipino. Sa mga nakaraang aralin ay atin nang natalakay ang tatlo sa mga uri ng pang-abay. Ang pang-abay na pamaraan, pang-abay na panlunan at pang-abay na pamanahon. Maaari mo rin itong mapanood muli sa Teacher Beth Class TV na ang mga link ay makikita sa description. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang dalawa pang uri ng pang-abay. Ang pang-abay na panggaano at pang-abay na inklitik. Handa ka na ba? Halina at magbalik-aral tayo tungkol sa pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay o adverb sa Ingles ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ano naman ang mga pang-abay na pamaraan, panlunan at pamanahon? Ang mga pang-abay na pamaraan, panlunan at pamanahon. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan o nagsasabi tungkol sa paraan ng paggawa ng kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, paano ginawa ang kilos? Ang pang-abay na panlunan ay naglalarawan o nagsasabi ng lugar kung saan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, saan ginawa ang kilos? At ang pang-abay na pamanahon ay naglalarawan o nagsasabi ng panahon kung kailan ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na, kailan ginawa ang kilos? Ngayon ay atin namang alamin ang dalawa pang uri ng pang-abay. Ang pang-abay na panggaano at pang-abay inklitik. Ano nga ba ang pang-abay na panggaano? Ang pang-abay panggaano o adverb of degree sa Ingles ay kilala rin sa tawag na pang-abay na pampanukat, ay isang uri ng pang-abay na naglalarawan o nagsasaad ng timbang, dami, bigat o sukat ng bagay na pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na, gaano o magkano? Ating suriin ang mga halimbawa. Tumaba siya ng 3 libra. Gaano ang kanyang itinaba? 3 libra. At ito ang pang-abay na panggaano. Dinagsa ng libo-libong manonood ang konsyerto. Gaano karami ang dumagsang manonood? Libo-libo. At ito ang pang-abay na panggaano. Gumastos siya ng 1,000 para sa damit. Magkano ang ginastos niya sa damit? 1,000. At ito ang pang-abay na panggaano. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Nadagdag ang aking timbang ng 1 kilo. Gaano ang timbang na nadagdag sa akin? 1 kilo. 10 piso ang kilo ng binili kong asin. Magkano ang kilo ng biniling asin? 10 piso. Marami na ang tao nang dumating sila. Gaano karami ang taong dumating? Marami. Ang mga salitang 1 kilo, 10 piso at marami ay mga pang-abay na panggaano. Ano naman ang pang-abay na inklitik? Ang pang-abay na inklitik ay mga katagang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o pang-abay.
Nakatutulong ang mga ito para lalong luminaw o mabigyang diin ang nilalaman o diwang ipinahahayag ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng mga pang-abay na inklitik. Ba, daw, raw. Din, rin. Kasi. Kaya. Lang, lamang. Man. Muna. Nga. Naman. Pa. Pala. Sana. Tuloy. Yata. Kung mawala man ang mga ito sa isang pangungusap, hindi nito maapektuhan o mababago ang mensahe o ideya ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa. Mababait at magagalang nga ang mga batang ito. Ang pang-abay na inklitik ay nga. Magsuot ka muna ng face mask bago ka lumabas. Ang pang-abay na inklitik ay muna. Ako pala ang magdadala ng kaserola. Ang pang-abay na inklitik ay pala. Pupunta yata sila sa palengke. Ang pang-abay na inklitik ay yata. Muli, narito ang mga pang-abay na panggaano at pang-abay na inklitik. Ang pang-abay na panggaano o adverb of degree ay isang uri ng pang-abay na naglalarawan o nagsasaad ng timbang, dami, bigat o sukat ng bagay na pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano o magkano. At ang pang-abay na inklitik ay mga katagang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o pang-abay. Nakatutulong ang mga ito para lalong luminaw o mabigyang diin ang nilalaman o diwang ipinahahayag ng pangungusap. Kung mawala man ang mga ito sa isang pangungusap, hindi nito maapektuhan o mababago ang mensahe o ideya ng pangungusap. Gamitin ang angkop na pang-abay inklitik para mabuo ang maikling kwento ni Tap. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang maikling kwento. Ang mga salitang iyong makikita sa loob ng panaklong ang siyang mga salitang pagpipilian. Sumayaw, kasi, man, muna, si Tap sa harap ng magulang para maipakita ang kanyang ilaw. Natutuwa, ba, man, rin, sina Tatay Ali at Nanay Taptap para sa batang alitaptap. Maipakikita na, kasi, lang, naman, niya ang ilaw niya sa kauna-unahang pagkakataon. Masaya ka ba, muna, pa, para kay Tap? Mahalaga, man, pa, para, na maging malinis ang kapaligiran para sa mga tulad ni Tap. Ngayon ay ating alamin kung tama ang iyong mga sagot. Sumayaw muna si Tap sa harap ng magulang para maipakita ang kanyang ilaw. Natutuwa rin sina Tatay Ali at Nanay Taptap para sa batang alitaptap. May pakikita na kasi niya ang ilaw niya sa kauna-unahang pagkakataon. Masaya ka ba para kay Tap? Mahalaga pala na maging malinis ang kapaligiran para sa mga tulad ni Tap.
Ipagpatuloy natin ang kwento ni Tap. Una ng angkop na ingletik ang bawat pahayag upang mabuo ang kwento. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Paalala, basahing mabuti ang kwento bago isulat ang iyong mga sagot. Narito ang mga pang-abay ingletik na iyong pagpipilian. Ba, man, pa, sana. Alamin natin ang mga tamang sagot. Sabayan ninyo ako sa pagbabasa. Alitap-tap. Mga kaibigang tao, ano po ba ang dahilan at pinupuntahan nyo kami rito? Mga tao, galing kami sa malalayong lugar pero dumayo pa kami rito para makita ang kagandahan ninyo. Alitap-tap. Kung gayon ay tulungan nyo sana kami mapanatili ang tahanan namin dahil pag nasira ito ay mawawala na rin kami. Sa ating pagpapatuloy, narito ang mga pang-abay ingletik na pagpipilian. Ba, naman, rin. Sabayan ninyo ako muli sa pagbabasa. Mga tao, sige, mababasa naman ito ng mga bata at ng kanilang mga guro. Tiyak na tutulong sila sa inyo. Alitap-tap. Salamat. Ipaalam nyo rin ito sa mas maraming tao para mas marami ang matutong mga laga sa amin. Ating ipagpatuloy at narito ang mga pagpipilian. Man, naman, pa. Halina at muli nating alamin kung tama ang iyong mga sagot. Sabay-sabay tayong magbasa. Mga tao, marami na kaming nangangalaga sa inyo pero mas mabuti sana kung madadagdagan pa kami. Alitap-tap. Ang mga bata man ay may maitutulong din sa mga tulad namin. Mga tao, sige, tutulong kami para naman manatili sa mundo ang mabubuting insektong tulad ninyo. At narito na ang huling bahagi ng kwento. Ang mga pang-abay ingletik na pagpipilian ay muna, pala. Ating alamin kung tama ang iyong mga sagot. Muli ninyo akong sabayan. Alitap-tap. Napakabubuti niyo pala. Mananatili kaming nagbibigay liwanag sa lugar na ito hanggat may mga taong tulad ninyo. Mga tao, aalis muna kami, subalit makaaasa kayo ng aming tulong. Paalam mga kaibigang alitap-tap, hanggang sa muli. Alitap-tap. Paalam at salamat mga kaibigan naming tao. Kaya mga bata, atin sanang pangalagaan ang ating kalikasan upang mapangalagaan din natin ang ibang nilikhang nakatira rito. Sagutin ang mga tanong na nagsisimula sa gaano mula sa naunang pangungusap para matukoy ang pang-abay na panggaano. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Kalahating oras na mangka ang mga turista papunta sa tirahan ng mga alitap-tap. Gaano katagal na mangka ang mga turista papunta sa tirahan ng mga alitap-tap?
Kalahating oras. Dalawang oras naghintay ang mga turista sa pagdilim para makita ang mga alitaptap. Gaano katagal naghintay ang mga turista para makita ang mga alitaptap sa dilim? 2 oras. Nanatili sila ng 1 oras sa tapat ng mga puno kung saan nakatira ang mga alitaptap. Gaano sila katagal nanatili sa tapat ng tirahan ng mga alitaptap? 1 oras. Ayon sa kanilang tour guide, umaabot lang ng halos 1 taon ang buhay ng alitaptap. Gaano katagal nabubuhay ang alitaptap ayon sa tour guide? Halos 1 taon. Halos 1 buwan naman bago mapisa ang itlog at maging batang alitaptap. Gaano katagal bago mapisa ang itlog ng alitaptap? Halos 1 buwan. Muling namangka ang mga turista ng halos 30 minuto pabalik sa bayan. Gaano katagal silang namangka pabalik sa bayan? Halos 30 minuto. Tukuyin ang pang-abay na panggaano sa bawat pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pangungusap. 1. Nadagdagan ang aking timbang ng 4 na kilo. 2. 50 piso ang kilo ng binili kong bigas. 3. Bumili ka ng 10 pirasong kamatis. 4. 8 basong tubig ang inumin mo araw-araw. 5. 3 oras na akong naghihintay. 6. 8 kilometro ang layo ng bahay namin mula sa inyo. 7. 6 na tapal ng asukal ang ilagay mo. 8. Inabot ng 20 minuto ang nilakad namin. 9. Dalhin mo ang 7 kilong ubas sa kusina. 10. Kumain ka ng 10 pirasong ubas sa umaga. Alamin naman natin ngayon kung tama ang iyong mga sagot. 1. 4 na kilo. 2. 50 piso. 3. 10 piraso. 4. 8 baso. 5. 3 oras. 6. 8 kilometro. 7. 6 na takal. 8. 20 minuto. 9. 7 kilo. At 10. 10 piraso.
Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.